Kamusta? Ako si Ari at may dalawang kwento akong gustong ibahagi na nagpapaliwanag ng kasalukuyang mga pangyayari. Una, ang revelasyong panayam sa Mossad agent na nag-operate sa Iran noong digmaan ng 12 araw nakaraang taon. Pangalawa, mabilis na kumakalat ang laro ng disinformasyon ng rehimen ng Iran. Ngayon, sa social media, binebenta ang tagumpay gamit ang larawan na di naman iyon ang tunay na ibig sabihin. Sa huli, konektado ang lahat ng ito sa kasalukuyan. Mga alerto sa Iran, tensyon ng Washington at Tehran at pag-deploy ng Amerikano sa Israel. Magsimula muna tayo sa panayam. Kagabi ay ipinalabas sa Israel ang isang episode ng UFDA, ang investigative program ng Channel 12 kasama si Ilana Dayan. Sinubukan kong ibahagi ang buong panayam sa Hebreo, pero hindi ko ito nahanap, kaya mga detalye na lang ang ibabahagi ko. At ayun, lahat ito. Sa unang pagkakataon, umupo sa kamera ang ahente ng Mossad na sumali sa mga operasyon sa Iran. Noong gabi ng Hunyo 12-13, 2025, sa gitna ng 12 araw na digmaan, pinangalanang Arash ang lalaki. 40 taong gulang ipinanganak at lumaki sa Iran, dating sundalo at nag-aral sa universidad doon. Ang kanyang kwento ay bahagyang nagpapaliwanag kung bakit niya tinawid ang hangganang hindi maisip ng marami. Ikinuwento niya ang pangyayaring tumatak sa kanya noong siya'y 11 taong gulang. Isang gabi, hindi umuwi ang kanyang kapatid na babae. Nauwi ang pamilya nila sa presinto ng pulisya at ayon sa kanya, inaresto at binugbog ang kanyang kapatid dahil tinanggal niya ang kanyang hijab. Isipin mo, 11 taong gulang ka pa lang, nakikita mong kayang paalisin ng sistema ang tao sa sariling bahay. Dahil ito ay usapin ng personal na kalayaan para sa matinong lipunan. Nagawa nilang paalisin siya, pero nanatili ang pilat na iyon sa paglipas ng panahon. Lumipat ang pamilya niya sa kanluran at sinabi ni Arash ang isang bagay na mahalaga. Habang lalo siyang lumalaki, lalo niyang nararamdaman na kung gusto niyang gumawa ng kahit ano laban sa rehimeng iyon, hindi niya ito kayang gawin mag-isa. At dumating ang isang napakasurreal na sandali. Sa panayam, sinabi niya na noong mga 30 taong gulang siya, sa harap ng isang computer, naghahanap siya sa internet kung paano makipag-ugnayan sa Mossad ng Israel. Binuksan niya ang pahina, inihanda ang mensahe. Ngunit natigilan siya bago ito ipadala. Sabi niya, mahirap ang desisyong iyon. Sa panayam, tinanong ni Ilana Dayan, host ng programa, naiintindihan mo bang nilampasan mo ang mga hangganan? Sabi niya, walang palamuti, lumampas ako sa linya. Pagkatapos, itinama niya ang mahalagang ideya at tinanong siya, tinraidor mo ba ang iyong bansa? Ihinhiwalay niya ang Iran sa rehimen at ang luhika niya ay ganito. Sinasabi niya na ang Iran ay ang aking mga tao, ang rehimen ay ibang bagay. Hindi kaaway ng aking bayan ang Israel, kundi ng aking kaaway. Pwede mong mahalin o kamuhian ang pahayag na ito, pero ito ay isang larawan kung paano mag-isip ang isang bahagi ng lipunang Iranian, lalo na yung mga nagkaroon ng traumatic na karanasan sa sistema. Sa ngayon, mas mahalaga ang operasyon kaysa psikolohiya. Sinabi ni Arash sa programa na siya ay nirecruit at sinanay para sa sensitibong mga misyon. Tiniyak niya na bago ang kampanya noong Hunyo 2025, ipinadala siya sa Iran at naging pinuno ng isang team para sa panloob na pag-atake. Dumating din ang mahalagang gabi ng ika-12 hanggang ika-13 ng Hunyo. Ganito niya ito inilarawan. Nasa isang secured apartment siya, isang safe house at handa nang lumabas. Alam niyang may malaking misyon pero di niya alam kung kailan o paano. Hanggang sa hapon na iyon nang ibigay ang utos. Sige, simulan na natin. Sumakay sila sa sasakyang may tagong sistema ng pagpapalipad. Sabi niya, perpekto at maganda ang ayos nito, walang makakakilala. Sa susunod na panayam, ipinakita niya ang tunay na antas ng stress. Pagdating nila sa lugar, kailangan niyang maghintay ng utos para magpalipad ng mahigit 2 oras. 2 oras na hindi ito isang video game. Hindi ito pelikula, 2 oras. Nasa teritoryo sila ng kalaban, kaya alam nilang kahit anong kakaibang kilos,
checkpoint ng rehimen o hinala ay pwedeng magdulot ng masamang sitwasyon. Sabi niya ng simple, napakatindi at sobrang takot ako. Pagdating ng utos bandang 3:00 ng madaling araw, inihanda, pinaandar at pinaputok nila ang sistema. Sabi ni Arash, may kamera ang mga misil at kapag pinaputok, nakikita niya ang target. Ayon sa kanyang kwento, ito ay launcher na kayang magpakawala ng ballistic missiles laban sa Israel at winasak nila ito. Ikinuwento niyang tumawag siya sa komandante para i-report na natapos na ang trabaho. At mula sa kabilang linya, sinagot siya, "Oo, nagawa mo." At ang gusto lang niya ay sumigaw, "Nagtagumpay tayo." Tingnan ninyo ang pagkakaiba. Ang lalaki ay panig sa Israel, pero siya ay Iranian. Hindi niya ito ikinukwento bilang isang tagahanga ng Israel, kundi bilang isang taong nararamdaman na inaatake niya ang isang rehimen, hindi ang kanyang mga kababayan. Sige, pumasok tayo sa ikalawang antas na para sa akin ay pinakamahalaga dahil noong gabing iyon ay itinuring itong napakagandang tagumpay. Piling eliminasyon, pag-atake sa depensang panghimpapawid, pagkadismaya ng mahalagang tao, panloob na pag-atake. Sa totoo lang, isang mataas na antas ng operasyong palabas. Pero kapag pinag-uusapan ang programang nuklear, may isang salitang lumalabas na mabigat. Fordow. Iyan ba ang pasilidad sa ilalim ng bundok na pinakamahalagang yaman ng rehimeng Irani? At ayon sa inilalahad sa ulat, sa kabila ng mga plano at ideya na pinagtrabahuhan ng maraming taon sa loob ng sistema ng seguridad, ang Fordow ay isang target na desidido na. Nang dumating ang tamang panahon. Binanggit din na nagkaroon ng malaking biblikal na proyekto na may malaking pondo at naging pangunahing agenda ng Mossad. Sinabi ng dating hepe ng Mossad na si Tamir Pardo na malaki ang puhunan at titigil sila kung utos ng punong ministro, ngunit hindi ito natigil. Pagkatapos, sinabi ng dating direktor na si Yossi Cohen na isinara niya ang operasyong iyon nang siya ay maupo dahil tinasa niyang hindi ito praktikal. Kalaunan, nabanggit ni Debbie Barnea na nang siya ang namuno, muling pinagana ito. Sa madaling salita, taon ng pagpaplano, taon ng trabaho, pero nananatiling palaisipan pa rin ang problema sa Fordow. Ibig sabihin nito ay isang bagay na napakakongkretong maintindihan. Maari kang magkaroon ng mga kahanga-hangang tagumpay sa intelihensya at mga operasyon, pero may mga estratehikong layunin na, literal, ibang antas talaga. Iyan ang realidad. Sige, samantalahin ko ang oras na ito para imbitahan kang mag-subscribe at i-activate ang kampanita para updated ka sa mga bagong video ko. Kung ito ang unang beses mo akong napapanood, malaman mo na sa aking channel. Ako si Ari sa Israel. Nagbabahagi ng balita tungkol sa kasalukuyang kaganapan sa Israel at rehiyon. Sige, magpatuloy tayo dahil ipapakita ko ngayon ang kawalang hiyaan ng rehimen ng Iran. Lilipat tayo sa panukala. Sa mga social media, lalo na sa X, nagsimulang kumalat ang mga post na nagsasabing may bagong satellite ang Iran na nakakuha ng mga bagong larawan na nagpapakita ng malawakang pinsala sa base militar ng Israel sa Nevatim noong digmaan ng 12 araw noong Hunyo ng nakaraang taon. Ipinapakita nila ito bilang isang partikular na kwento. Sa mga post, sinasabing isang Iranian satellite, mga bagong larawan na nagpapakita ng pinsala. Hunyo, taon na kapag tiningnan ng maayos at ikinumpara ang lugar. Ang mga sinasabing larawan ng Nevatim, ang kilalang base ng himpapawid ng Israel sa Negev, ay talagang tumutugma sa ibang bagay. Sa mga larawang makikita sa Google Earth at hindi mula sa Israel, hinihiling kong panoorin ninyo ito kasama ko para malinawan kayo. Nasa Google Earth app ako ngayon. Ito ang mapa ng gitnang silangan. Makikita ang Israel sa kaliwa at kanan, Iran. Kung lalapit tayo, makikita natin sa silangan ng Tehran ang kabisera ng Iran. Nasa loob tayo ng Sorke Hezar National Park,
kung saan may base militar ng Iran. At gaya ng makikita ninyo, ang mga sinasabing larawan ng base ng Israel ay sa katunayan ay itong base na nasa silangan ng Iran. Hindi lang iyon. Ang isa pang larawan na sinasabing nawasak na base ng Nebatin ay base rin pala ng Iran. Pinaikot lang ang larawan. Kung ikutin natin ang larawang ibinahagi sa social media, makikita nating eksaktong pareho ang mga estruktura ng base ng Iran gaya sa kuha ng Iranian satellite. Ano bang nangyari dito? Ito ay klasikong propaganda. Kinukuha nila ang totoong larawan ng pinsala mula sa sarili nilang pasilidad, parang biro. Ipinapakita nila ito na parang galing sa Israel at ginagamit iyon para palakasin ang siklo sa social media. At ang totoo, parang gawa ito ng mga baguhan. Kung gusto talaga nilang gumawa ng fake news, mas madali sanang kumuha at manipulahin ng AI ng larawan mula sa Israel base. Ngayon, posible na. Pero para sa mga henyo, mas madali para sa kanila kunan at ibenta sa mundo ang sarili nilang mga base militar na tinamaan noong digmaan. Parang resulta ng bakal na kamay ng Iran na sumira sa mga base ng Israel. Agad-agad itong pinoproseso at isinusuka ng mga kontra-Israel at kontra-Hudyo sa kanilang mga social media nang hindi iniisip at hindi man lang sinecheck sa kahit anong paraan. Alam kong may inis sa sinasabi ko kasi may mga natutuwa sa anumang balita tungkol sa Israel. Nasira ito, pero ang totoo ay totoo at syempre mas gusto kong butasin ang bula bago pa magpadala ang mga tao. Napakahalaga nito ngayon dahil sobrang tensyonado ng sitwasyon kaya perpektong lugar ito para sa maling impormasyon. Sa gitna ng nerbiyos at pagkabalisa, marami ang naghahanap ng kumpirmasyon sa pinaniniwalaan nila. Kaya pakiusap, mag-ingat kayo sa mga kumakalat sa social media, sa mga nakikita ninyo, at higit sa lahat, tiyakin ninyong tama ang mga ibinabahagi ninyo. Ngayon, habang nangyayari ang dalawang kwentong ito, patuloy gumagalaw ang malalaking piraso sa rehiyon. Sa Iran, iniulat ang pinakamataas na alerto at paggalaw ng resources, habang sa Estados Unidos, lalong seryoso na ang sitwasyon at hindi na lang basta tensyon. Mula sa Pentagon, ipinahayag na ang mga negosasyon para makamit ang isang kasunduan sa Iran ay halos bumagsak, sa madaling salita, nabigo na talaga. Ayon sa ulat ng Columbia Broadcasting System News, ang mga pagtatangka na pabilisin ang direktang pag-uusap sa pagitan ng Washington at Tehran ay hindi nagtagumpay. Maging ang hepe ng militar na intelihensya ng Israel, si Major General Finder, ay binanggit na nasa Washington noong simula ng linggong ito para sa mga pagpupulong sa Pentagon, CIA at White House, ibig sabihin pinakamataas na koordinasyon. Kapag nabubuksan ang mga pintuang iyon, ibig sabihin may seryosong senaryo na tinitingnan at kailangang mag-ingat. Hindi ibig sabihin na bukas ay may digmaan na, pero dapat nating tandaan na may mga opsyon ng nakalatag. Nagkakaroon ng direksyon ang mga pangyayari papunta sa labanan. At dito sa Israel, ramdam ito. Ngayong araw mismo, nararanasan ang mga galaw na iyon. Isang Amerikanong destroyer ang dumaong sa pantalan ng Eilat, sa timog ng Israel, bilang bahagi ng pagpapalakas ng puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon ng Eilat. Para mabilis ninyong malaman, ito ay nasa Dagat Pula, sa pinakatimog na dulo ng bansa, katabi ng Ehipto. Nakita nyo bang may Amerikanong destroyer na dumaong doon ngayon? Para lang ito sa estratehikong usapin, pagpoposisyon at operatibong paglalagay ng yaman. Kasabay nito, ang hepe ng Estado Mayor ng FDI, si Teniente General Eyal Samir, ay nagsalita tungkol sa isang bagay na minsan ay hindi nauunawaan ng mga tao. Ang tagumpay ay hindi agad nagsisimula sa misil, kundi sa lohistika. Aniya, ang operatibong kakayahan ng lahat ng sangay ay nakasalalay sa direksyon ng teknolohiya at lohistika ng Israel. Inilarawan niya ito bilang kumpletong safety net ng bansa. Kung walang gasolina, piyesa, bala, maintenance, transportasyon at komunikasyon, walang hukbong tatagal kahit gaano katapang. Pag narinig mo yun ngayon, maiintindihan mo ang ibig sabihin nito. Naghahanda tayo para sa matagal at komplikadong sitwasyon
Kaya ano ang natutunan natin dito? Kinumpirma ng panayam kay Arash ang matagal ng hinala na ngayon ay siya na mismo ang nagkwento. Gumagalaw sila sa loob ng Iran na, sa totoo lang, kahanga-hanga ang antas ng pagpasok. Pangalawa, ipinapakita ng parehong panayam ang mga limitasyon. Dahil sa Fordow, ang pinakaprotektadong bahagi, lumalabas na hindi pala ganoon kasimple na parang tapos na ang lahat. Pangatlo, malakas gamitin ng rehimeng Iranian ang digital na propaganda. Ginagamit pa nila sariling sugat para imbentuhin ang mga sugat ng Israel. Bilang paraan para maibalik ang kanilang imahe sa harap ng mga kaalyado sa rehiyon. Pang-apat, ang rehiyon ay nasa yugtong bawat kilos tulad ng destroyer sa Eilat, pagpupulong sa Washington, talumpati, panloob na alerto sa Iran ay nagpapataas ng matinding presyon. Ang tanong ay, ano ang mangyayari sa agarang hinaharap? Habang ngayon ay naghahanda tayo para pumasok sa katapusan ng linggo. Para sa akin, mahalaga hindi lang kung may pag-atake, kundi kung paano nagbabago ang pananaw ng mga tao. Ano ang inaasahan ng Iran sa gagawin ng Estados Unidos sa Iran at ano ang plano ng Israel? Gagawin ba nila ito mag-isa? Sa huli, siya lang mag-isa ang humarap sa mga kaaway. Ang laro ng pananaw sa gitnang silangan ang sanhi ng paglala, kaya sa mga susunod na oras o araw, dapat tayong maging mapagmatsyag. Salamat sa pagsama sa akin. Kung nakatulong sa iyo ang pagsusuring ito, paki-like, i-share ang video na ito at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na update. Kita-kits, mag-subscribe ka na.